So, kailan po kayo nagsimulang manahi? 1980. Kasi ang nanay ko mananahi. Siya nagturo sa akin manahi. Sa kamay hanggang sa makina. Kasi nanay ko mananahi. So, tapos, tinuruan niya ako magtahi ng palda, tsaka yung mga short na una mo na yung inaano mo na yung mga tinatay lang sa gilid, yung mga sira, hanggang sa natuto akong manahin ng sa gilid-gilid ng mga ng mga blouse, yung mga dito lang sa gilid niya, yung mga sirang doon ako nag-umpisang manahi. Tapos hanggang sa matuto na akong manahi. Kaya pag nagkaroon ng sa amin sa lugar namin sa barangay Escopa 3. Nagkaroon ng yung kung gustong matutong manahi at magkaroon ng maraming kaalaman. Ayun, natuto na rin ako mag high speed. Ganun po. Yun, ganun. So, saan po kayo ulit natuto ng manahi? Sa nanay ko. Tapos hanggang sa dahil nanay ko nga mananahi. Ayun. So, ano pong sinuri tela ang magandang gamitin sa pananahi? Tela cotton, tsaka yung mga seda. Seda na yung madaling gamitin, tsaka madaling tahin. Yung cotton madali talaga. Yung seda kasi dumudulas yan eh. Dumudulas yung seda. Kailangang alalayan mo siya ng dalawang kamay mo. Para dahan-dahan mo siyang tatahiin. Kasi masisira yung tela pag seda. Malambot yun eh. So, para ko sa inyo, anong tahi ang mahirap at anong tahi ang madali? Cotton ang madali. Kahit seda, madali din yan. Kailangan konting alalay. Tapos yung pinakamahirap talaga mga pantalon, tahiin, matigas yan eh. Tapos, siyempre yung mga mahirap tahiin din, yung mga gown, yung magagandang damit talaga. Yung simpleng damit, madaling tahiin yan. Yung mga pangkasal. Pangkasal, mahirap yan. Kailangan, maraming, maraming buting-ting. Maraming style na design sa Ganun. kaya maselan tahiin yan. Saka mahirap. So, sige po. Ano pong maipapayo natin sa mga baguhang mananahi? Kung gusto mo, kung ikaw ay mahilig manahi, o kaya kahit hindi ka mahilig, kung gusto mong matututo ka. Tiyaga lang. Tiyaga lang para yun nga, tiyaga ka lang manahi hanggang sa matuto ka. Pag marunong ka na, madali lang yan. Madali lang yan. Okay. Yun lang. So, para po sa inyo, anong mas maganda gamitin? Yung manual po ba o yung high speed na pagtatahi? Manual maganda rin ang manual, kaya lang mabagal siya. Ang high speed, mabilis siya, nakakarami ka ng tahi. Electric yan eh. High speed, magandang gamitin sa lahat. Marami kang matatahi dyan, marami kang magagawa. Hindi katulad ng manual, mabagal. So, ano po ba yung mga tinatahi nyo? Mga kadalasan yung tinatahi? Palda, yan. Kadalasan, tsaka yung short ng bata, madaling tayo tsaka bag. Yun ang madali. Yun ang pinaka alam kong tahiin. Mabilis tsaka, kumot, pwede rin tayo, tuwalya. Madaling yan, tahiin. Diretso lang ang tahiin yan, mabilis pa. Madaling gawin yung kumot na yan. Yung mga mahirap lang, hindi ko masyado alam. Kasi hindi naman ako hindi naman ako nag-aral talagang manahi.
sa eskwelahan, kundi natuto lang ako sa magulang ko dahil ang nanay ko mananahi. Yun. Mananahi siya, kaya siya nagturo sa akin. Okay. So yun na yun. Sa pakatanong. So, tansya nyo po, magkano po ba ang kadalasan na kinikita ng mga mananahi? Sapat na po ba to para matustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng isang mananahi? Oo, sapat na yan. Kaya lang, siyempre, pag marami kang tatahin, maraming umuorder ng maraming magpapagawa, malaki ang kita. Pag yung ilan-ilan lang, sapat. Pag yung maraming order, maraming magpapagawa, talagang malaki ang kita. Mabibili mo yung makakapag-ipon ka. Eh, pag yung konti lang talaga, sapat para sa pang-araw-araw. Yun. Ganun po ba? Oo. Pag maraming magpapagawa, talagang malaki ang kita dyan. So, Pag nagustuhan nila ang tahi mo, babalik at babalik yung customer, yung magpapatahi na, tahi mo uli ako ng ganito, style ng ganito, magiging suki mo sila. Pag nagustuhan yung tahi mo. ganun po ba? Marami magpapagawa. So, maraming salamat po. Napakarami po namin natutunan sa mga sagutin niya. Ayun lang po. Salamat din.